reaction mo doon sa interview ni yung podcast ni BBM at saka ni Taberna? Actually, yung fear doon is fear in the sense of respected. Bong Marcos personality, no? Exactly. Like, name something. Si Inday, naging lawyer. May utang pa nga sa kanya yung isa. Anyway, so, alam mo yun, at least meron kang pinaghirapan pa sa buhay. Alam mo yun? Importante kasi yan kasi you have to understand what grinding means. So ngayon, yung mga sinasabi-sabi ngayon ni BBM, sabi ko, babaw? Sabi ko, alam mo yun, kung ngayon ang naging eleksyon, tapos ikaw at si Lenny maglalaban, tapos ganyan yung mga sinasabi mo, hindi ka mananalo. Totoo. Panalo si Lenny, baka ikampanya ko pa si Lenny. Alam mo yun, mga ganyan, na kung ngayon ang eleksyon at ganyan yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka mananalo. I'm pretty sure of that. Kasi Kiko Pangilinan. At kung ano yung pinangako niya nun sa mga 18 years old na yon, yung pa rin po ang pinapangako niya. Yung sinabi mo, kayo, pang 18th batch na kayo pinangako. Meron ba siyang linya dun sa interview niya? Ano ba lang reaction mo dun sa interview ni yung podcast ni BBM at saka ni Taberna? Yung delusion ng mga kampit na to, patindi ng patindi. Feeling ko mga masokista to eh. Because they're doing the same shit na nagpatalo sa kanila hanggang ngayon. Tapos yung parang... Alam mo, Manang Neo. Oo. Alam mo, Manang Neo. Yes, As. Manang Neo. I think you should ask them how old they are. Maybe these are really young kids. Yes, they are. Yung mga lalo na gumagamit ng X saka ng threads. My God, kaka-20 lang ata niyan or kaka-21 lang ata niyan. When were they born? They were born 2004. Grabe. They were born 2004. So, hindi pa nila alam yung mga operation. Kaya nga, di ba sinasabi ko na, yung mga Gen Z Alpha dyan, na bagong butante, 18 years old, 19 years old, 20 years old, na sinasabi nyo na ito ang mga pag-asa ng ganyan. Gusto ko lang po i-remind sa inyo na 18 years na pong senador. 18 years pong naging senador si Kiko Pangilinan. At kung ano yung pinangako niya nun sa mga 18 years old na yon, yung pa rin po ang pinapangako niya. So, hindi po kayo ang parang, alam niyo, hindi po kayong unang 18 years old or youth na sinabihan ni Kiko Pangilinan yan. Kasi, kayong mga Gen Z, yung mga Gen Z nakikinig sa akin, alam nyo kung ano kayo? Para kayong mga babae na nagka-jowa, tapos pinangkuan ng jowa na ikaw ang mamahalin ko habang buhay, ganyan. Pero hindi mo alam, yung jowa mo, nakailang jowa na pala, at ganun-ganun din na sinasabi niya sa lahat ng yon. Yung sinabi mo, kayo, pang 18th batch na kayo pinangako. Yung sabi niya, mukhang mas okay yata being feared. Kaya nga gara-gara siyang linya, di ba? Well, ayun naman yung kanyang Machiavelli. Girl, I don't watch it. I didn't watch it. It's just going to be a waste of time because wala na naman siyang magandang sinasabi si BBM eh. This is no longer the same BBM na tumakbo nung 2022 election. No? Na pag may interview siya, papanoorin mo because you know that there's something. Yung sasabi niyang maganda sigurong being feared, etc. Ito naman yung kanyang Machiavellian
pretensions, no? Na, well, nakalimutan niya ata yung buong quote doon ni Machiavelli. While it is better to be feared than loved, the prince must guard against being hated. Nakalimutan niya yung ano. Nakalimutan niya yung buong quote. Nakalimutan niya yung buong quote. While it is better, actually, yung fear doon is fear in the sense of respected. Hindi respected na in the sense na na yung katulad nung hindi na sasang-ayon lang sa'yo. Ibig sabihin ng respected is no matter what you do, people will still think that you're doing this for the greater good. And second, you have political will. Yun yung ibig sabihin ng feared, na if there's something that you're going to do and you're right up to it, you will do it. Kaya nga ano yun so long as the ends justifies the mean. Nagigets mo? So yun yung may ethics doon, BBM. Nakalimutan mo yung ethical implication. Merong ano siya, meron siya ethical. It is actually based on an ethical principle. It must be viewed based on an ethical context. Framework. Framework. Hindi na yung ibig sabihin na kakatakutan ako. Bakla, hindi lahat talaga tayo maging serial killer. Oo. Alam mo yun? Correct. O di maging serial killer na lang talaga tayo lahat. O di feared, di maging gangster na lang tayo. Baliw. Kaya nga, alam mo yun, sabi ko, alam mo to sa BBM, hindi talaga, napakababaw. Alam mo, ngayon ko lang alam mo yung talagang, pagkatapos ng election talaga, sabi ko, ang babaw nito. Kung wala itong mga magagaling na advisor. Magagaling na chuchu nung Yung mga magagaling ba naman na mga advisor nung 2022? Ganyan ba? Yung mga ganyan ba? Ano yun? Trots! Nakakaloka. Ay, galing naman ng foreign policy ni BBM, ng kanyang foreign policy chorba. Yung mga ganun ba? Anyway. Kasi yun yung yun yung isa rin sa mga parang nag-convince sa mga tao ng continuity His foreign policy positions at that time, di ba? Pagkatapos. Very refined yung pagkakasabi niya noon, di ba? Ewan ko kung bakit very refined yung pagkakasabi niya ng mga kanyang mga foreign policy pronouncement. Baka kasi nung tinuruan niyo siya, kasi, hindi ba siya addict, no? Anyway. Sober pa siya noon. Ngayon, sabi ko, he's actually shallow. Lacking depth. And it's all for a show, which actually, looking back, of course, no, this is coulda, woulda, shoulda. Na, well, he never suffered really in his life. He never worked. Did he ever work outside politics? No, none. He didn't. So politics is the only job he knows. At least si Lenny naging lawyer. Kahit pucho lang yung kahit pucho. At least si Lenny naging NGO worker, naging lawyer. Si Isko Moreno naging artista, naging basurero. Pero si Lenny nag-credit grab lang din niya sa Sumilaw Farmers. It doesn't matter. Siguro resume padding lang, pero may trabaho pa rin siya. May foundation naman kahit meron talaga siyang work. Tapos si Panfilo Lacson naging police. Sino ba mga tumakbo noon na presidente? Isko. Ayan, sinabi ko lang si Isko, di ba? Well, si Manny Pacquiao naging boksingero. Anyway, so parang iniisip ko ngayon na
Kaya this guy lacks depth. Kasi he has no life outside politics. Parang ano siya, very... Yes, no? Without politics, we can't really find any substance doon sa Bongbong Marcos personality, no? Exactly. Like, name something. Si Inday, naging lawyer. May utang pa nga sa kanya yung isa. Anyway, so, alam mo yun, at least meron kang pinaghirapan pa sa buhay. Alam mo yun? May importante kasi yan kasi you have to understand what grinding means, di ba? Grinding without power. Alam mo yung, kasi pag grinding kasi, the power is not with you, but with the people who you're dealing with. Your customers pa. Diba? Your customers pa. So ngayon, yung mga sinasabi-sabi ngayon ni BBM, sabi ko, babaw? Sabi ko, alam mo yun, kung ngayon ang naging eleksyon, tapos ikaw at si Lenny yung maglalaban, tapos ganyan yung mga sinasabi mo, hindi ka mananalo. Totoo. Panalo si Lenny, baka ikampanya ko pa si Lenny. Alam mo yun, mga ganyan, na kung ngayon ang eleksyon, at ganyan ka, ganyan yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka mananalo. I'm pretty sure of that. Kasi, pag Lenny ka nun, ako nung malamang mag-iisko ako. Hindi, kung silang dalawa lang yung maglalaban, for example. Ako silang dalawa lang, Oo. Siguro, kasi si Isko kasi wala pa siyang masyadong experience. Oo, pero kung tatlo sila maglalaban. Siguro mag-iisko ako. Siguro mag-iisko ako. Tapos, ang eksena pa nun ay, ayun na nga, na yung palang, ito naman si Anthony Taberna, napaka-plastic. Hindi ba meron siyang drama-drama nun? Na sasabihin ko po kayo sa inyo, napakalala po ng korupsyon ngayon sa isilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Ngayon bakit parang tinanong nung nag-harap sila? Ha? Yung pagkakataon nito no, nakausap niya. Pati ba tinanong? Yabang-yabang mo. Paano ka pa? I-quote niyo po ako dito. Kina-quote ka naman. Ngayon naman, hindi, di ba sabi niya, kung wala siyang gagawin dito, ibig sabihin, tinotolerate niya ang mga, mga congressman at senador. O wala siyang ginagawa, o di tinotolerate niya. Alam mo yun, kaya nga sabi ko, oh my God, this is a conversation between, wala rin namang, in fairness na naman, wala rin naman kasing substance yung mga tanong ni Taberna. Ano rin yung parang patronizing din yung mga tanong ni Taberna. Parang, mabait daw po kasi kayo masyado, Mr. President. Nanuloka ako. Mabait to? Hindi, mabait daw po kayo masyado, Mr. President. Oo nga parang, sige siguro parang mas okay maging feared na lang. Parang, ako sa inyo, just me. Hindi, ang napaka, really, sounds really shallow. Alam mo yon? Hindi lang shallow, talagang, eto na yun talagang kaya alam mo yung, may mangliligaw sa'yo na buhos-buhos ang biyaya, grabe yung pagpapa-impreso, nililigawan ka. Tapos nung sinagod mo, yung pala, putang ina pala to. Yung mapapagalong ka. Eto yun Nandun tayo, ganito yun Wala palang sinabi. Walang sinabi, wala talaga. Wala palang binatpat, wala pala tong kwentang tao. And, ayun ang sa tingin ko ang nangyayari ngayon. Kaya nga hindi ko pinanood yun dahil
Wala namang bago. 3 years ka na. Yeah, walang bago. Correct. Walang bago. There's nothing really dramatic that happened under your government except yung offer for reconciliation. And hindi, yung mga nangyari naman last 3 years mo, gusto mong pabagsakin ng mga Duterte. Yun lang naman talaga ang nangyayari. Mm-hmm. Well, sabi naman ni Amy Marcos, it's because nagpapatakbo sa Araneta at Romualdez. So, ba't hindi tinanong yan ni Tabern? Totoo. Hindi ba? So, anyway, ewan ko, ako talaga, itong need for reconciliation, parang, Bex, this is not a moment na the answer is no. For me talaga the answer is no, not because I am not a forgiving person, but because there's no point in mending fences. Inday haven't responded. She has not given any response doon sa podcast ni so ibig sabihin, parang doesn't deserve a reply. Alam mo yon na it's not because I'm not a forgiving person, it's because there's no point in mending fences. What for? Hindi ba? What for? There's a limit to, I think si Inday ay nakipagsolian na talaga ng kandila. Matagal na. Matagal na. At siya na rin naman nagsabi. Nag-resign siya. That's it, pansit Wala nang balikan yan Di ba yung sinabi? Wala nang balikan. Oo. So ngayon, ang tingin ko, si Inday, gusto talaga niyang wawalisin ko ang dumi ninyong binabato sa akin. Wow, ilalagay natin ang mga bagay sa mga wastong sandali. Alam mo yun? Kasi nga, ito naman mga kakampis, epal-epal, di ba yung mga sinalyaman, sina Barry Halloween, inaano na si Toby, tinitiran na nila si Toby Chanko. Parang, Pink Martini, no? Talaga, hashtag Pink Martini na talaga. Feeling ko talaga. Kay Toby, ha? Kasi si Toby, yung mga Duterte supporters dyan, do not expect that Toby is going to be our kakampi. No, he's absolutely Bongbong Marcos. Hindi natin but you have to give credit to Toby Chanko for being consistent. Parang mga orientation ng bagong kumpanya. Batch 256. Alam mo, para kayong mga alam mo yung mga 80 years old, kung paano sila kay Kiko at Bam, para kayong mga I'm so sorry sa mga nag-MLM dito pero maraming MLM na ganito. Para kayong mga bagong recruit sa MLM, tapos maririnig nyo yung, ikaw ito, ako ito, ganyan. Tapos ikaw naman, di ba? Very, very, oh my God, yayaman ako, ganyan. Pero hindi ko alam, baka pang 400 batch ka na. Baka nga recording na yung pinapakinggan. Di ba na parang, Bex, tapos sasabihin mo pa kami yung mali. Bex, where were you 18 years ago? Alam mo, sige, sabihin mong, ikaw na yung lucky batch? Like, ikaw lang yung pinangako, ikaw na yung pakakasalan, ganon. Girl, parang, at least sa totoong jowa babae, papakasalan talaga, merong forever, kahit paano. Ito bakla, forever siyang sa lahat ng bagong 18 forever years old. Young. Sa lahat ng bagong 18 years old, yun ang sasabihin niya. So, hindi ba kayo, kaya nga sabi ko na, I don't trust, kaya nga diba, yung mga NPA, wala silang nakukuhang mga recruit na mga 25 years old and above. Oo. Kasi Bakit? Bakit? Dahil
Bakit? Parang kasi nga buo na yung kanilang prefrontal cortex. Ay, ba't tayo mamunbok kung pwede naman komportable dito? Yung mga ganun. Oo. So ngayon, kaya nga iniisip ko na hindi, sige, marami magiging 18 years old, pero aminin niyo, tumatanda rin yung mga botante ninyo. At pag tumatanda ka, naging ibang priorities mo sa buhay. Hindi ba? Magiging ibang priorities mo sa buhay, that is just a fact of life. Kaya nga kita mo bakit, even if you compare yung votes ni Bam ngayon, kasi ilan lang ba yung botante ngayon, di ba? Tatanggalin mo pa yung mga overvotes. So, hindi pa yun yung lahat ng, what's this? Yung nakikita natin sa senador, hindi talaga yung total niya. So, pag nakita mo yung vote ni Bam, hindi naman tumataas ang bilang ng mga campings. Nare-replenish lang yung 18 years old. Nare-replenish lang yung 18 years old. Kasi pag nag-mature na yung botante nila, hindi na sila iboboto. Kasi di ba? Pagdating Daniel Long, hindi pa naniniwala ba siya si Jimba? Tanungin tayo, yung 18 years old ba si Daniel Long? Pinangakuan din ba siya? Kaya si Bam. Ako naman pakialam dyan kasi dumaan naman kaming lahat dyan. Hello, nung aminin nyo, Manang Niyo, ilang taon ka nung unang tumakbo si Kiko Pangilinan senador? Ilan taon ba ako nun? I'm 38 now. Ay, mas bata ka sa akin. So, mas bata ka nung tumakbo si Kiko. Hindi narinig ko. Di ba parang nung unang tumatakbo si Kiko, di ba parang, di ba, aminin mo yan, Joey, na. Parang Tapos Sharonian pa ako. Oh my God, jowa pa yung ate siya. Ganyan. Seryoso, yun talaga yung makaka-influence sa'yo yung pagiging Sharonian. Tapos, di ba? Ganyan na parang, oh my God, ganyan. Tapos, hanggang tumatagal, sandali lang pinangako mo na sa akin yan. Shit, 2017 ako nito. 17 tayo nito, Sas. Tama tayo ngayon. Tama nga kayo. Tayo kayong first batch. Sino yung first batch? Tayo yung unang batch na naloko. Sa inyo pala di ba? Ninyo. Kaya nga, ang mga politiko, pag paulit-ulit kang ganyan, tapos hindi ka nag-a-adjust, niloloko mo kami. Bakla iba ng panahon ngayon, iba na, tapos parang ito alam mo yung parang very, na sila, wala na silang, ako for me, honestly, sa lahat ng kakampings, ang most electable sa kanila, si Bam. Bam, yeah. To be honest, no? Siguro, if we live in a different universe, I might consider Bam. No, if we live in a different universe, siguro pag tumalikod siya sa kawok-wokan or sa mga motherhood statements, mga ganyan, siguro pagkakaamor ako sa kanya. Pero hanggang nandiyan siya sa katabi, hindi ako kakamor kay Bam na parang, pero for me, no, siya talaga yung pinaka most electable sa lahat ng campaign. Kaya hindi ako, actually, no 2022, nagduda nga ako sa election, bakit hindi pumasok si Bam? Alam mo yun, na parang, no 2019 pala, bakit hindi pumasok si Bam? Parang, ang weird. So, parang between Bong Revilla and Bam. Oo naman. Sana si Bam na lang yung pumasok. Si Bam na lang. Oo, ganyan. Sana si Bam na lang yung pumasok. Kasi pag number 13 ata nun si Bam, yun talaga hindi ko naniwala masyado sa yung last 13 nun na parang etchos. Parang may etchos to na kasi talagang hindi ako naniniwala hindi Bam receive a lot of backlash din kasi dahil ang tawag dito yung kasi hindi naman masyadong kaingayan yun. Pero nung ako kasi involved ako noon kasi during that time I was working with a previous boss na very close doon sa competition laws
Ganon. So at that time, ang dami talaga nare-receive na backlash ni Bam Aquino doon sa legislation ng antitrust law, kasi nga ang daming hindi kinonsider, ang daming hindi mga basta ang daming loopholes, ganon. Ayun, eventually, ayun nga, yung Philippine Competition Commission, it ended up being a antitrust body na walang ginawa kundi mag-approve lang ng mergers and acquisitions, and that's it, pansit. The way he sold it, the way he sold the idea, the way Bam Aquino sold the idea was, hindi, itong antitrust law na ito, ititigil nito ang sudden increase of rice prices, ganyan. Ganon yung mga etchos niya, which until now is not realized. Ilang taon na yan, 10 years na yung Philippine Competition Act na yan, and that's the baby of Bam Aquino. So wala talaga akong believe kay Bam, sa totoo lang. Yung siguro kasi Joey, kulang kasi sila sa political will eh. I think most of the kakampings, ito lang, as how I perceive it, they're so engrossed with maintaining their titles and their positions. Yung not so much of the cash, I think kasi parang, pero yun kasi yung mga personality nila parang ganun eh. And I'm pretty sure the 18 years old na nakarinig ngayon sa sabi ni Kiko at saka ni Bam, after 10 years, sila din yung magsasabi sa mga next 18 years old, hoy, napangakuan din kami niyan before. But it's just napaka-toxic lang kasi na pero hindi lahat ng Gen Alpha na pabor sa kanila. Kasi may pamangkin ako. Well, probably din siguro sa influence. Yung pamangkin ko very engaged siya sa politics, and maski siya, like hindi niya magets talaga yung walang logic talaga eh. Ito pa lang, they're so in it kay Inday sa 125 million na confi funds, which is already explained and cleared out by COA, pero they're silent sa paghahasa sa GAA. Like, yun eh. Kasi parang you have Karen Davila na, you have public personality like Karen Davila na every time na merong isang personality na aligned sa Duterte politics. Di ba napansin niyo yan? Every time na may interview si Karen, ginawa niya yon kay Pambari 4, ginawa niya kay Aimee, kay sinasabi niya parate na parang, but she has an issue on the 125 million, gano'n. Yung parang sila yung nagpapalala eh. And syempre, yung mga hindi naman talaga up close nagmo-monitor ng mga political events, hindi naman talaga nagbabantay sa mga sa political landscape. Nare-remind sila na, oo nga no, ganyan, meron pa pala siyang issue, hindi pa pala nasasara yan, ganyan. Because people like Karen Davila would talk about it, pero hindi naman sasabihin ni Karen Davila na ilang beses nang nasagot yan. Yes. Nagiging household name na yung, like for example, even yung mga personalities na may mga kaso, dating ni Pangulong Duterte, there's always this association with the previous administration, with Duterte. Kasi yun yung mind conditioning. Totoo yun, mind conditioning. So, those na walang access, or especially mga, di ba, nabalita sa news yan eh, ABS-CBN at saka GMA yan, mainstream media. So, may bearing talaga yan. It's frustrating. Ano pa sila eh, ang tawag dito, bulag pa nga sila doon sa andun nga kasi sila sa usapan na who should you believe, mainstream media or vloggers? Yes. Ano ba sila sa ganong kabullshita na parang, Dex, paniwalaan mo kung sino may sustansya, 'di ba? Yun dapat ang nagdidikta, hindi yung platform, 'di ba? Sino ang may sustansya? Ganon. Billionario is actually making a lot of episodes. Yung kay Karen Jimeno na ano ba title ng show niya? Maraming mga interview dun si On Karen Jimeno. On the forefront. Forefront ba? Oo, ata. Hot copy. Or yan. Hot copy. Oh, yung si Attorney Karen Jimeno yung host.
yung may mga ini-invite siya ng mga tao na talagang sobrang level-headed. Tapos mga experts na hindi nakakasuka yung mga biases, ganon. And may kumbaga may magaling siya magtanong, ako papanoorin ko yung mga ganun. Sabi ko ako hindi ako never ako nagsabi sa mga tao na ay wag yung panoorin yan or panoorin niyo to or yung mga ganun sa mainstream. Kasi ang importante sa mainstream, kailangan mo silang panoorin para alam natin kung ano yung narrative na gustong i-push ng powers that be. True. Totoo yan. At hindi yan nila inaamin. Pero napaka-obvious na with the vloggers coming out. So. Ayun. Yes, Daniel, go. Yeah, I'd like to share lang, no, yung si Attorney Karen Jimeno, laking tulong niyan yung pag-invite niya kay former Justice Ascuna. Yung interview about yung sinabi niya yung ICC surrender is illegal. Hindi nila expect yun kasi maraming at that time, 'di ba, may mga ganyang meme pa yung sa mga kakampings, may ganyang meme pa na ay sino nagsasabi na illegal yung arrest ni PRRD, yung si Robin Padilla, tapos si Bongo, yung ganyan, yung nina-look down nila yung mga anti-ICC arrest. So nung lumabas si Ascuna, lahat ng mga memes tigil, stop talaga kasi may person yung opinion na may weight So yung pag-invite niya Ascuna by Attorney Karen Jimeno, na very objective talaga yung interview, very objective. He presented both sides. So yun yung example ng mainstream media or semi-mainstream media na tolerable in my opinion. Ayun, yung merong may value, no? May value yung usapan. Sabi ni Kay said, this was Joey, I just want to ask your comment to those saying na hindi mo credit ang pagkapanalo ni Sen Aimee sa mga Duterte kasi sa Davao nga daw, 13th daw. That's nothing to compare to Solid North. Kung hindi siya in-endorse ni Inday doon, siguro pang 15th siya, pang 16th siya. that would hurt Aimee still. Kung naging 13th, bakit Davao yung sinasabi yung Solid South? Ang Solid South ay buong Mindanao. Buong Mindanao, oo. Represent. Yeah. Baliw, no? Na parang, ano ba? Kayo ay hindi nyo alam kung ano yung Solid North Ano ba, Ilocos Norte lang ba yan? Or Ilocos Sur, Abra? Dahil kung yun, walang Solid North. Dahil iba-iba, masyadong lahi-lahi yung compensation. Pero ang Mindanao, solid. Correct. Solid na solid. In fact, that's one of the major wins of 2025, no? Number one si Bongo. Number one si Bongo. Ibig sabihin, yun ang Solid North. Kayo nga solid sa North. Hindi naman number one si Aimee sa lahat ng probinsya sa North. Number one siya. Hindi. Ano ba yung North? Number one. Yan, buong North. Number one siya. Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Maliit lang yun. Cagayan. Maliit lang yung North. Kung yan lang ang North, maliit lang yan. So, bakit Region 1? Ang Solid South, kung Mindanao. Ang Solid South, 3 region. 10, 11, 12, 13. Diba? Sa atin na siya. And then Miss Camille Villar and Marcoleta. Apart from those, kasi we need only 8 votes, right? To ensure that OBP or para be not 10. 9 votes. We need 9 votes para hindi makonvict si Bakit nyo ba inaano ko yung we need 9 votes para hindi makonvict? Kailangan sabihin nyo, kailangan nila ng 16 votes para hindi makonvict. It doesn't, kasi kung may mag-abstain dyan or whatever, it doesn't, pag hindi sila umabot ng at least 16, wala yan. Kaya nga, ang point kasi nga, pag ganyan, the math, if there is a ceiling vote,
yun yung kailangan. Yun yung kailangan ma-achieve. Oo. Yun ang kailangan nila ma-achieve. Hindi kailangan ni Inday magkaroon ng achievement. Sila, kayong prosecutor Kayo ang... Kasi a no vote will benefit Inday. Yeah, it doesn't matter. Actually, no vote and abstain. No vote and abstain would benefit Inday. So, yung basta lang hindi maka-abot yung abstain and no vote, yung abstain and no vote would both benefit Inday. So, it doesn't, kasi kailangan nila ng 16 yes votes ng present and voting. So, wala labas na 9. Hindi na nga sila aabot. Hindi nga abot. Diyos ko, ilan lang naman ang sure yes sa kanila. 9 lang. So, yes. Huwag nyo isipin kung, si Inday lang, 7. Baklang isipin nyo kung ilan yung sure yes sa kabila. Yung sure yes sa kabila is 9 lang. So, wala na yan. It's finished. Finish or not finish, pass your paper. Pero gusto ko, ituloy yung impeachment kasi nga excited na ako sa bloodshed. Yes, yung trial. Oo. Prosper yung PI yung mga ibang sa mga tawag dito, yung ibang mga stand ni PRRD on foreign policy, yun din naman yung stand ni Aimee. Diba? Ayun. So, actually, tapos nag-release rin siya ng statement na kahit mag-isa ko na lang na Duterte, tatayuan ko ang ganyan-ganyan. Wala akong pakialam. Meron rin siya mga ganang statement. Meron rin siya mga kaso nga lang, tinatabla parati siya ng mga Duterte supporters na parang, hindi pa rin kami convinced, ganyan. Reviewin nyo, guys. Reviewin nyo. Well, ang talaga yan, hindi lang kasi magiging convinced, no? And I just have to accept that chika. Ang nun is, alam mo yun, lahat naman ng group, meron yang extreme. Meron yang moderate. At meron yang paswing, ganyan. So, wag nyo kasing, you have to be realistic about assessment of groups. Okay? So, if you keep on talking to nandun sa extreme, you're just gonna waste your time. That is already their block. So you just have to preach. Wala na yun. You have to know your audience. Is your audience the extreme or the moderate or those? Actually, yun i-point out. May mga tao kasi talaga, yung sa Duterte supporters, sa Duterte supporters group, may mga tao dyan na PRRD lang. Kaya nga, you just have to accept that. Kaya nga, know your audience, no? Know your marketing. Know who you are, know your audience, and talk to your audience. Ngayon, then bye. Kung yung iba, inaano ka, then bye. You're not my audience. As simple as that. No? Talaga, some people love hindi ko kinakausap. Correct. And that's what I kept on saying, yung mga tao dyan na hindi nyo masyadong, kumbaga sinasabi ninyo na, ang tawag dito, hindi kayo boboto ng Marcos ever. Hindi kayo yung kausap dito. Hindi kayo kausap dyan. Hindi kayo ang kausap. So, kaya nga, yun na you need to know na there are people you will never convince. Okay? Especially kung ikaw ay nasa extreme side ka. Kasi limited lang yung magiging audience mo. Extremist ka bakla ka ng taon, tapos maluloka ka na wala makikinig sa'yo. Bakla, you have to accept the reality of life. You cannot fight the flow. Okay? So ngayon, kaya nga,
ako, na parang, wala akong pakialam, no? Kung ano yon. The people who are aligned with your views will naturally flock to you. Birds of the same feather flock together. Charot. So ganun lang yun. Kaya ako dead. Kahit magkagulo kayo dyan, etc. I have my point of view. People share my point of view. They come to me. Ngayon, kung gusto nila ng extreme point of view, meron din naman mag-o-offer ng extreme. May mag-o-offer naman yan eh. Pero hindi tayo mag-o-offer dyan. Oo. Hindi naman tayo mag-aagawan. Magkaiba ang ating pinibent, magkaiba ang ating inumin. My milkshake is better than yours because in the first place, hindi naman milkshake ang siniserve mo. True, oo. They just want your viewership. When they do that, di ba? Hindi nga nila makukuha yung viewership. They cannot get my viewership. Hindi nila makukuha yung viewership mo kasi ang point nga kasi doon, Daniel, hindi mo basta makukuha yung viewership mo kung yung mga tao, they come to you because they agree with you. One thing that you have to remember is that your audience are thinking. Hindi naman yan yung parang pupunta sa'yo ng clean slate eh. Meron ng thought processes yung mga yan. So, ibig sabihin, your audience who will come to you would somehow align with your wavelengths because before they come to you, they process the information themselves already. Ganon. Oo. Hindi, alam mo yun, I have faith in the audience. I'm not saying that they're going to be geniuses or brilliant. I have faith that they know what they want. Yeah. Period. Ganun lang kasimple yun. I respect them. They know what they want. Now, in every society, there will always be people who will not be open to variations in ideas. And I respect that. I don't like you. I may not want you to be in my dining table, but it's okay. You know, this is not high school. This is not high school. We don't need to be loved and liked by everyone. This is real life. Correct. This is real life. Exactly. Ayun. Sagutin ko lang si Chris Abenoja, no? Sabi niya, Joey, mali ka doon. Di yun position ng PNG. Ano ang sinasabi ng isang stand-up? Kung sa fact sheet nga ng PNG na binibigay sa mga distributor, ay may disclaimer na di nila pakikialaman paano ginagastos ang budget. Chris Abenoja, unang-una, mali ka. Wala akong sinabi na posisyon ng S. S-dal daw ako. Ganyan. So, yun. So, ina nito mga pink na to. Nagre-report yung account ko. Ayun. Sandali, anong S-dal? Suicidal. Parang, nireport nila yung page ko. So, ang sinabi... Ay, marami akong ganyan din. Di ba? Ayun. Girl, lahat na gusto nilang i-report sa akin, meron pang nudity. Lahat, girl. Girl, lahat. Terrorism. Alam mo yan, siguro lahat ng options. Community guidelines is community. Feeling ko organized yan. Organized ang pagre-report nila. Organized ang pink sa reporting. Organized yan. Hindi lang yung organized. Nag-hire pa sila ng Bangladesh group. Yung Bangladesh group kasi expertise nila yung mga ganyan. Kaya ako, di ba may mga nagre-report, mahilig nila ako i-report ng impersonation. Ang gagawin nila, gagawa sila ng maraming account na katulad ko, tapos yung lahat magre-report na in-impersonate ko sila. Gago, di ba? Tapos meron pa sila ngayong, hindi nalulusot yan. Dahil ilang beses na ako nagpadala sa Facebook ng identity documents ko, no? Ngayon naman, ang gusto nila, intellectual property rights. Ang mga puta kayo, nakipag-ano pa ako sa Facebook, sabi ko, bakit? Tapos yung Facebook, pakita nga yung post, ganyan. Paano ka papakita? Binura nyo na. Sabi ko, ganyan. Paano ko hanapin? Binura nyo. Kasi nga nag-report talaga sila gagawa. Yan? Yan yung mga Gen Z Alpha na walang trabaho.
Yung maano ulam nila. Oo, that is asserting respect for us. Hindi yung parang hindi yung parang alam mo yun, sila pa yung makikinabang dahil ayaw natin ng cancellation kahit pinabastos na tayo, wag natin silang i-cancel. 'Di ba? I do not agree dun sa ganun namang klaseng kinembot. Hindi ako nag-a-agree. You're just saying na I'm not gonna buy your products. Yeah, oo. As simple, it's just like, I'm not gonna watch. Hindi ko rin bumili, di bala kayo. Oo. Unang-una, they don't have any right over your money. Yeah. It is a business transaction. So, di wag kang manood, simple, di ba? Boycott. Boycott, unang-una, bumibili, di ba? Si Joey bumibili siya ng produkto ng PNG. Kung nakita niya, punyata para tong PNG, ito palang Excel, hindi kita papayamanin. So, it's actually voting with your money. Yeah. So, as simple as that. Now, yung mga it will do harm than good, yung madadama yung mga empleyado nila. Well, you are in contract with your employer, not with me. Correct. And I am not in the business of looking after the welfare of their employees. True. 'Di ba? Ang transaction mo pag bumibili ka ng produkto, hindi yung employee kundi yung kumpanya. Correct. So yun as simple as that. Now, yung cancellation kasi ng mga pink, ang ginagawa kasi ng cancellation, yung wag niyong bigyan ng yung talagang brutal. Actually, magkapareho sila ng cancellation tactic ng BBM administration. Kaya nga ito, pag itong mga camping, napunta yan sa kapangyarihan, ganun din ang gagawin yan sa mga kritiko nila. The same. Mas malala pa yan.